Ganito ka rin ba mag-adobo? Piniprito ko ulit sa kaunting mantika yung mga laman doon sa aking adobo para mas manuot at kumapit yung lasa. Pero syempre, hindi lang yan ang sekreto sa aking napakasarap na adobo. Gamit itong aking induction cooker at yung aking pastel pink na kaserola by Masflex. Yung link kung saan nabibili nasa description box or nasa comment section. Naglagay lang ako ng konting mantika once na minute na yung aking kaserola. Maglalagay din ako ng mga 1 to 2 tablespoon ng butter. Mas magpapasarap at magpapalasa ng ating adobo. At syempre, itong konting bawang, charot lang, napakaraming bawang, the more the merrier. Mga 1 hanggang 2 bulb ng bawang, ini-slice ko lang para mas masarap. Inuna ko yung bawang dahil tutusta ko siya, pagkatapos ihiwalay ko at magtitira lamang ako ng konti. Nagbago nga ang isip ko, kinuha ko na lahat dahil mamaya ilalagay at babalik ko din naman yan tapos maglalagay ako pang toppings. Anyways, nandyan na rin naman yung lasa ng ating bawang sa ating oil and butter. Pagkatapos, 1 hanggang 2 piraso ng sibuyas. Igigisa lang natin hanggang maluto. Ihulog ko na rin pala ang aking pork. Dahil medyo maliit yung space, uunahin ko muna siya tapos isusunod ko yung manok. Maglalagay na rin ako ng pampalasa, asin at paminta. Lulutuin ko pa at isasangkot siya hanggang sa mag-brown. Pagkatapos ilalagay ko na yung ating mga manok. Yes, pork and chicken adobo para you have the best of both worlds. Namili lang din ako ng mga paborito kong herbs and spices na ilalagay ko dito sa aking adobo. Syempre, optional ito. Kung meron kayo, gamitin nyo. Nabili ko yung dried basil, oregano at Spanish paprika. Hayaan nyo lang maluto at mag-brown, mas maigi kung mas matagal kayo magsangkot siya para mas maging malasa. Maglalagay na rin ako ng toyo. Syempre, mas masarap na klase ng toyo, masasarap yung ating adobo. Kung gusto nyo ng exact measurement and complete ingredients, ipinopost ko po siya sa description box or sa comment section. Check nyo na lang guys. Maglalagay na rin ako ng oyster sauce at vinegar. Brown rice vinegar yung gamit ko, pero kung anong suka ang paborito nyong brand, gamitin nyo yan. Hayaan ko munang kumulo bago takpan para mas sumingaw pa yung ating suka. Iniligay ko na din yung dahon ng laurel. At maglalagay din ako ng pineapple syrup mula dun sa pakete ng pineapple chunks or pineapple tidbit. Optional, pwede kayo maglagay ng konting-konting asukal. So, ayan. At pwede na natin siyang takpan. Pinakulo ko lang, kung mapapansin nyo, mas dumami pa yung kanyang sabaw dahil mas kumatas pa yung ating mga meat. Optional, pwede kayo maglagay pa ng tubig para mas mapalambot pa ang iyong mga karne. At syempre, depende din sa sabaw or sa dami ng sabaw na gusto nyo. Yung iba gusto nila ng tuyo, yung iba naman gusto nila yung masabaw kasi yung sauce pa lang ulam na. Ikaw, anong adobo ang gusto mo? Yung masabaw or yung tuyo? Ako kasi depende sa mood. Chinek ko nga at malambot na yung aking mga meat. Pwede nyo nang kainin yan pero meron pa akong last step para mas maging malasa itong aking adobo. Inihiwalay ko lang yung laman dun sa sabaw. Pagkatapos, maglalagay ulit ako ng konting mantika at butter dito sa aking kaserola. Then, ipapan fry ko itong aking mga meat. At ilalagay ko lang ulit yung mga pampalasa na nilagay ko kanina. At syempre, huwag natin kalimutan yung pineapple tidbits. Haluin lang at pan fry na mga 2 to 3 minutes para mas manuot pa yung lasa. Pagkatapos, unti-unti nating ilagay yung sabaw. Depende sa dami ng gusto nyo. At syempre, para sa ating final touch, ilalagay natin yung ating not so toasted garlic kanina. And syempre, para din na tayo for plating. Talaga naman naaamoy ko itong aking adobo. Naku guys, sobrang sarap at sobrang lasa nito. Kaya naman i-try nyo na. Ako nga palang inyong kusinerang ininyera, Jane Agustin Silvestre. See you in my next vlog. Eh, ikaw?